Magandang oras mga ka-Good News Daily TV, meron tayong bigyan ng reaksyon ngayon. Ito yung umuugong na meron daw kudita sa Senado. At kung hindi man ito kudita ay sinasabi nila na merong sharing of the seat of the President of the Senate. Ibig sabihin ay maghati daw si Loren Legarda at si Tito Sotto sa upuan ng Senate President, at ito ay parang pinagbutuhan na ng majority of the Senate. Kaya paano nangyari ito na pwedeng dalawa yung Senate President? Di ba? Tinamad na ba si Tito Sotto? At ano kaya sa tingin nila? Talaga bang sumusuporta sa gobyerno si Legarda? Baka didiis to eh. Kaya mukhang mapahamak ang nito, ang Senado. Di ba? Sana ay tama ang kanilang pagpili kay Loren Legarda. Kaya sa karagdagang detalye ng balitang ito, narito ang GMA 24 oras atin panoorin. Dahil sa umuugong na panibagong kudeta sa liderato ng Senado, may ilang nagulat na... Dahil sa umuugong na panibagong kudeta sa liderato ng Senado, may ilang nagulat nang maupo sa upuan ng Senate President at tawaging Madam President ng ilan si Senadora Loren Legarda. Siya ang sinasabing nakaumang na humalili kay Senate President Tito Sotto. Nakatutok live si Chino Gaston. Chino! Well, sa gitna ng ugong ng isang kudeta sa liderato ng Senado, isang power sharing agreement umano sa pagitan ni Senate President Tito Sotto at Senador Loren Legarda ang napag-usapan sa isang informal agreement or meeting. Nice to see you on the Thank you very much, Madam President. Madam President, nice to see you on the Yes, session resumed already, right, Madam President? Yes, session is resumed. Ito ang nakakagulat na eksena sa dulo ng sesyon ng Senado kaninang hapon. Nang mag-resume kasi ng sesyon mula sa mahabang suspensyon, si Senadora Loren Legarda na ang nakaupo sa upuan ng Senate President. Si Senador Mig Zubiri, paulit-ulit siyang tinatawag Madam President bago siya nagmusyon para sa adjournment, habang nakangiti ang mga miyembro ng mayorya na nasa session hall. Kaya sharing of di ba? Power sharing, sabi ng reporter, between Legarda and Tito Sen. Nasa kanila yan kung pwedeng paghatiin yung power ng Senate President, pwedeng gawing dalawa. Di ba? Kasi baka pagod na si Tito Sotto, at least merong babae na magpakalma sa sitwasyon. At nakikita naman natin parang neutral si Loren Legarda, di ba? Hindi naman gaanong didiis ito. Pero minsan parang didiis eh. Pero palagay ko ay neutral lang siguro talaga si Loren Legarda. Kaya napili nila to na pwedeng pangpalit kay Tito Sen kapag may problema, di ba? Kasi sino ba namang hindi ma-stress dyan? Nandiyan palagi si Marcolita eh. Walang laging pinagsasabi si Marcolita sa Senado, kundi kapakanan ng China, pamimigay daw natin yung Kalayaan Island Group. Kahit na atin na yan, ibibigay daw natin sa China. Kahit hindi hiningi yan ng China, ay ibibigay. Ang tinatarget lang naman ng China ngayon ay Scarborough Shoal dahil strategic ito sa kanilang paggawa ng mga China bases or Chinese bases, military bases dito sa WPS. Tapos yung Kalayaan Group, hindi naman sinasabi ng China na gusto nila yan. Tanging si Marcolita ang gustong ibigay sa China. Napakawalang hiya. Grabe na tao yan. Okay, patuloy tayo sa balita. Tama na, si Senate President Tito Sotto. Madam President, I move that we adjourn session until 3 o'clock in the afternoon, Monday, February 9. Tama na, si Senate President Tito Sotto. Madam President, I move that we adjourn session until 3 o'clock in the afternoon, Monday, February 9, 2026. I so move, Mr. President. Madam President. Any objections? I don't see the minority here, only the majority. This is also in cooperation with the minority. With the minority, They know that yes. we're going to adjourn early. No objections heard. Session is adjourned until Monday, 3 o'clock. February
9/2026. Thank you very much, Madam President. Ang tagpong yan nangyari sa gitna ng ugong ng panibagong kudita sa liderato ng Senado kung Ayan, saan so sinasabing parang si Ligarda rehearsal na ang ito. nakaumang Parang na humalili kay rehearsal. Soto at maging kauna-unahang babaeng Senate Siguro, President sa Hindi kasaysayan. natin masabi, baka napapagod na si Tito Sen, kaya kailangan na ng hahalili o papalit sa kanya, at ang napili nila ng majority ay walang iba kundi si Loren Legarda. Itong si Loren Legarda, maganda naman ang record nito noon as a newscaster, di ba? Parang ano to eh, parang cum laude yata ito sa UP. Hindi ko tiyak, pero parang ganun sa narinig ko noon. Matalino tong si Loren Legarda noon, ewan ko lang ngayon. Di ba mga kababayan? Kaya kung totoo man ito na papalitan na si Tito Sen sa hindi katagalan, in the near future, ay baka nga si Loren Legarda ang kanilang napili. Alangan naman na ilagay dyan si Marcolita, di ba? Lagot na ang Senado. Eh lalo na kapag si Robin Padilla. Anong gagawin ni Robin Padilla dyan? Grabe naman. Nakakatawa talaga tong Robin Padilla na yan. Parang hindi bagay sa kanyang Senado eh. Kung magsalita, binabasa pa eh. Tapos walang kalaman-laman yung kanyang mga delivery. Grabe. Anong masasabi nyo dito mga ka-Good News Daily TV sa sinasabing parang kudita sa Senado na bigla na lamang si Loren Legarda ang umupo as a Senate President? Paki-comment sa ating comment section at sa mga bago pa lamang sa channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Yan ay napakalaking tulong. Maraming salamat at sa aking ibig followers, maraming salamat. Hanggang sa muli, ingat ang lahat.